Dahil sa best friend at pinagkakatiwalaan ni Alexa, si David ay ikinuwento niya lahat ng mga nangyari sa kanila ng kanyang pamilya sa Ilocos at ang pagpapakasal niya kay Gab nang wala sa plano. Ikinuwento niya nang walang labis at walang kulang, pati ang pagpapanggap nila. Kaya ako ngayon nandito sa Boracay kasama ng asawa kong si Gab. Huling sambit nito, hindi nakaimik si David na nasa kabilang linya. Hindi makapaniwala sa mga nangyari sa kaibigan niya. Ang kaibigan niyang matagal na niyang lihim din na iniibig. Dinig na dinig ni Alexa ang pagbuntong hininga ni David sa kabilang linya. "Are you disappointed on what I did?" Tanong ni Alexa. "Nope, not at all. Nagulat lang ako sa bilis ng mga pangyayari." Bawi agad ni David. "Sorry kung hindi na kita nasabihan about all this. Sobrang dami kasi akong iniisip na problema noon." "Bakit hindi ka sa akin lumapit nang nangailangan ka ng pera? Alam ko naman na hindi ka palalapitin ng mama at papa mo sa akin eh. Kita mo naman ang galit nila sa aming pamilya dahil sa ginawa ni papa. Kaya nararapat ko na lang na hindi ko guluhin." At paliwanag pa niya. Kasosyo dati ng papa ni Alexa ang papa ni David sa negosyo, ngunit dahil sa ginawa ng papa ni Alexa na pagsusugal ay pati ang shares ng papa ni David ay nadali, kaya naman ay sobrang galit ng mga magulang ng kaibigan sa pamilya nila. Pati ang pagkakaibigan nila ay nadamay dahil dito. "Sorry kung wala ako sa tabi mo nung nangailangan ka. Nung panahon na kailangan mo ng taong masasandalan." Malungkot na sambit pa ni David. "Okay lang, nagawan ko naman ang paraan ng lahat and hopefully hindi ako magka-problema pa dito. Oh, by the way, di ba sabi mo kanina, papasyal ka sa amin? Kailan ba ang balak mo? 1 week lang kami ni Gab dito. Kung gusto mo ay lumuwas ka na agad after 1 week. Pag-iiba pa niya. "Sige, sasabihan kita kung matutuloy ako," sagot naman ni David. "Okay, basta sabihan mo lang agad ako ha. Na-miss na din kita. Saka yung banding natin, pati sila mama at yung dalawang makulit na kapatid. Siguradong masaya sila kapag nakita ka." Sige. Sagot ni David at nagpaalam na. Nakangiting ibinaba ni Alexa ang kanyang phone. Biglang nawala ang inis niya na kanina pa niya inilalabas. Si David lang kasi ang isa din sa mga kaibigan niya lagi niyang inaasahan at nakapagpapangiti sa kanya kapag may problema siya. Para ngang kapatid ang turing niya dito. Kaya naman ay na-excited siya na umuwi kaysa sa bakasyon na kasama si Gab. Matapos yun ay napagpasyanan niyang bumalik sa tinutuluyan nila ni Gab. Medyo lumulubog na din naman ang araw at saka nagugutom na din siya. Wala pa siyang nakakain man lang. Mula nang dumating sila, pagdating sa pintuan ay walang katok-katok na pumasok sa loob siya. Tamang-tama naman na kalalabas lang ni Gab mula sa banyo. "Oh my God!" Halos mapasigaw si Alexa. "Oh my God!" sigaw ni Alexa. Hindi niya alam kung lalabas siya ulit o magtatakip siya ng mukha sa gulat. Tumambad kasi sa kanya ang hubot-hubad na katawan ni Gab. "For God's sake, magtakip ka nga, please." Tumalikod siya habang tinatakpan ang mata niya. Si Gab ay hindi na rin alam ang gagawin ng mga oras na yaon. Patakbo siyang bumalik sa banyo. Natakip-takip ng kamay ang maselang parte ng kanyang katawan. "Ano bang ginagawa mo?" Patuloy ni Alexa na gulat sa hindi inaasahang pangyayari na yaon. "Naligo syempre, nakalimutan kong magdala ng tuwalya sa loob. Akala ko hindi ka pa darating. My gosh, bakit ka ba kasi nandito eh?" "Natural, dito ako tumutuloy. Alangan naman na hindi ako babalik dito." "Hay, kunot noong singhal ni Gab. Abutan mo na lang ako ng tuwalya, pwede? Papasok ka ng banyo na hindi nagdadala ng tuwalya? Ano ba yan?" Mabilis na dumukot ng tuwalya si Alexa sa may cabinet at inabot kay Gab. Agad naman na itinapis niya ito
ng isa ang tuwalya sa pang-ibabang bahagi ng kanyang katawan. Wala kang nakita, di ba? Ngising tanong niya kay Alexa na nakatrikod pa rin sa kanya. Ay, ewan ko sa'yo. Tawagin mo na lang ako kapag tapos ka na. Tapos ka nang magbihis, lalabas na muna ako. Sagot naman niya sa kapatakbong lumabas na ng pinto. Oh my God! Tawang-tawang sambit niya nang makalabas. Natatawa siya ngayon na naiinis dahil sa nakita at kitang-kita niya kasi ang kabuuan ni Gab. Mabilis naman na nagbihis si Gab. Hindi siya makapaniwala na nakita ni Alexa ang kanyang katawan na walang saplot. Pailing-iling siya habang nagsusuot ng damit. Parang nahiya na siyang humarap kay Alexa sa mga oras na iyon. Pagkabihis ay lumabas na siya. Nadatnan niya si Alexa na kaupo sa isa sa mga kumpol ng silya malapit sa reception area. Nilapitan niya ito. Sorry sa nangyari, sambit niya habang paupo ito sa tabi niya. Next time ay magtakip ka para naman hindi ko makawala ang... Uy, grabe ka ha? May nakita ka ba? Ano? Wala ha? Saka huwag ka nga ganyan. Hindi lang ikaw ang tao na naka-esti doon. Kaya pwedeng umayos ka naman paminsan-minsan. Opo, akala ko kasi mamaya ka pa darating eh. By the way, saan mo gustong kumain? Sa kwarto na lang ako kakain. Bahala ka kung saan mo gusto. Sige, sabay na lang tayo doon. Tamad na din naman ako lumabas. Umorder ka na lang ng kahit ano, okay lang sa akin? Sagot naman niya. Okay, what do you think about this place? Pagwalay tanong ni Gab. Beautiful. Lalong-lalo na ang white sands niya saka ang dagat. Sagot naman ni Alexa habang nakatingin sa dagat. Ang ganda, no? Ang ganda din ng sunset, no? Dagdag pa ni Gab. Kitang-kita kasi nila sa kinalalagyan nila ang paglubog ng araw. Okay din ito para malayo-layo sa kanila at makilala natin kahit paano ang isa't isa, patuloy pa ni Gab. Inaalala ko ngayon sila mama. Isang linggo din akong wala doon na. Baka kung ano na nangyari sa kanila, malungkot na sagot ni Alexa. Mahal na mahal mo talaga sila, no? Oo naman, sa kanila lang umiikot ang buhay ko mula nang iwan kami ni Papa. Sa akin lang din sila umaasa. Kaya kong gawin lahat para na lang sa kanila, lalong sumeryoso ang kanilang usapan. Bakit? Anong nangyari? Takang tanong ni Gab. Curious kung bakit hindi nila kasama ang kanilang ama. Nagtatago siya ngayon dahil sa dami ng kanyang utang. Lahat ng naipundar namin ay nawala dahil sa kanyang bisyo. Kaya kami napadpad sa Ilocos. Wala pa rin ba kayong balita sa kanya ngayon hanggang ngayon? Wala pa eh. Hindi rin namin alam kung nasaan siya ngayon. At hindi rin niya alam kung nasaan kami. Ramdam ni Gab ang lungkot sa mga mata ni Alexa habang tinitingnan niya ito. Hindi man lang niya sabihin lahat pero alam niyang may mabigat na dala-dala ang ngayon ay asawa na niya. Pasasaan at magkakasama din kayo. Not now but in the near future. Just have faith, Alexa. Tiningnan lang niya siya ni Alexa sabay ngiti. Halika na nga, nagugutom na ako. Biglang yaya niya. Bigla niyang iniwas na makapagkwentuhan ang buhay niya. Sabay silang pumanhik sa loob at agad na nag-order ng makakain. Makalipas ng 3 minuto ay dumating na ang pagkain na order nila. Halika na, sabay na tayo. Yaya pa ni Alexa habang inayos ang kanilang kakainin. May sariling dining table din ang kanilang kwarto kaya doon na sila. Agad naman na iniwan ni Gab ang pinapanood saka tumayo mula sa kama. Walang imik-imik silang dalawa habang kumakain. Para silang nagpapakiramdaman na naman sa mga oras na yun nang biglang may tumawag kay Alexa. Mabilis na dinukot ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Si David na naman ang tumatawag. Oh, David, bakit? Wala naman, just checking kung kumain ka na ba? Tanong ng isa. Oo, ito, kumakain na kami, sagot niya. Sabay tingin kay Gab na nakatingin lang din sa kanya habang kumakain. Ganun ha? Sige, text ka na lang mamaya kapag tapos ka na ha. Wala kasi akong magawa kaya tinawagan kita. Kala ko wala ka na din ginagawa. Paliwanag pa ni David. Sige, mamaya.
Tatapusin ko lang ito ha. Bye. Ibinaba na ni Alexa ang telepono, saka pinagpatuloy ang pagkain. Sino yun? Tanong ni Gab. Kaibigan ko, sagot naman ni Alexa na hindi tinataas ang tingin. Kaibigan o manliligaw? Diretsang tanong ulit ni Gab. Kaibigan ko nga, bakit ba? Tinatanong ko lang naman Malumanay na ngunit may bahay ng pangamba si Gab. Pangamba na hindi rin niya maipaliwanag. Kababata ko yon si David. Matagal ko ng kaibigan na hindi ko natatawagan mula nang umalis kami ng Maynila. Paliwanag naman ni Alexa. Okay. Nang mailigpit nila ang kanilang pinagkainan, ay nagpaalam si Alexa na lalabas muna. Tatawagan daw muna niya si David. Hindi naman kumontra si Gab dahil alam naman niya na wala siyang karapatan. Napigilan siya makipag-usap sa mga kaibigan ng isa. Habang nasa labas si Alexa, ay naiwan naman siya sa loob. Napagpasya niyang manood na lang ng movie habang hinihintay ang isa. Matapos na niya ang isang movie pero hindi pa umaakyat si Alexa. Hindi niya alam pero naiinis siya sa mga oras na yun. Inis na hindi niya mawari. Kung bakit, pinagwalang bahala lang niya at naglagay ulit siya ng isang CD na para mapanood. Magsisimula pa lang ang pangalawang papanoorin niya. Nang dumating na si Alexa, ano yan? Lahat ata ng laman ng mundo'y pinag-usapan niyo. Pasimpleng tanong niya. Pasensya na, sabik lang kasi kaming nakausapin namin ang isa't isa. Ang tagal kasi namin hindi nag-usap. Wala na bang bukas? Napatingin si Alexa. Nagtataka kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ni Gab. Ano bang problema mo? Balik na tanong niya dito. Wala naman. Para kasing wala nang bukas kung mag-usap kayo eh. Kaibigan mo lang ba yun o boyfriend mo? Wika pa ni Gab. Hindi ba sabi ko sa'yo kaibigan ko? Saka ano bang problema kung kakausapin ko yung tao? Matagal ko na siyang hindi nakakausap. Siyempre, namimiss namin ang isa't isa. May bahid inis na sagot ni Alexa. Namimiss? Grabe din pala ang closeness niyo May problema ka ba doon? Baka nakakalimutan mo na may karapatan ako nakausapin kung sino ang gusto ko. Besides, hindi naman tayo totoong mag-asawa na nagmamahalan. Hindi mo dapat pinoproblema ang mga bagay na ganito, Anya. Okay, nakalimutan ko pala. Pagpapanggap lang pala ang lahat kaya pwede na tayong huwag umarte bilang mag-asawa. Bawi agad ni Gab. Exactly, sagot naman ni Alexa. Hindi nakaimik si Gab. Hindi niya alam pero parang may kirot sa kanyang puso sa mga oras na yon. Mukhang nadala siya sa mga nangyayari. Tumahimik na lang siya, ngunit sa loob niya ay naiinis siya. Bigla siyang tumayo at kumuha ng jacket. Saka lumabas ng kwarto. Saan ka pupunta? Tanong ni Alexa. Diyan lang, matulog ka na lang at diyan ka na lang sa kama matulog. Sa lapag na lang ako. Pakilagay na lang ng extra na comforter sa baba. Walang lingon-likod na sagot niya at tuloy ang lumabas. Pumunta siya sa bar na matatagpuan sa resort na pinaglalagyan nila. Pakiramdam niya ay gusto niyang maglasing sa mga oras na yun. Bumili siya ng 2 bote ng red wine at humiram ng baso. Dali-daling lumabas at tumungo sa may tabing dagat. Doon siya pumuesto. Maliwanag ang paligid dahil sa sinag ng buwan. Mag-isa siyang umiinom at unti-unti niyang tinatagayan ang sarili. Napapakunot noo siya sa tuwing naiisip niya si Alexa. Ano bang nangyayari sa iyo, Gab? Naiinlove ka na ba sa kanya? Pero hindi pwede. Hindi siya ang tipo mo na babae at hindi mo kilala ang kanyang pagkatao. Sambit niya sa kanyang sarili. Bumuga siya ng hangin sa kadinampot ang bote ng alak at doon na siya uminom. Naubos na niya ang isang bote ng maramdaman niya ang hilo. Hindi naman pwede na sa tabing dagat siya matulog. Dali-dali niyang binitbit ang natitirang bote na may lamang alak at napagpasya ng bumalik sa kanilang kwarto. Tulog na si Alexa nang pumasok siya. Hindi siya sa kama nahiga kundi sa may lapag. Ang tigas talaga ng ulo. Sabing sa kama na matutulog eh. Sermon niya sa tulog na si Alexa. Nilapitan niya ito at dahan-dahan na umupo sa harapan niya. Pinagbasa niya ang kabuuan ng tulog na mukha ni Alexa.
Habang pinagmamasdan ni Gab ang tulog na si Alexa ay bigla itong gumalaw, mabilis pa sa 4:00. Natumayo siya ngunit hindi naman pala gumising ang isa. Nangingiti siya habang kitang-kita niya ang nakabukang mga labi ng asawa. Ayaw na niya itong gisingin kaya tinungo na lang niya ang kama at kinuha ang isa sa kumot. Ikinumot niya yon kay Alexa saka natulog na din. Wala na si Alexa nang magising si Gab. Hindi niya alam kung nasaan ito. Bumalik siya sa higaan dahil nararamdaman niya ang kirot ng kanyang ulo. Pagkuhan ay bumukas ang pinto, si Alexa. Gising ka na pala, anya habang nilalapag ang cellphone sa mesa. Saan ka galing? Tanong niya na bahagyang tumupo sa pagkakahiga. Diyan lang, tumawag kasi si David. Itulog ka pa kaya lumabas na lang ako. Ang sarap pala ng hangin sa labas. Kapag umaga, parang laging natawag yan . Bakit daw? Nakikipagkwentuhan lang saka tinatanong kung kailan ang uwi natin kasi dadalaw siya doon. Ano? Bakit? Ay wala naman, kumain ka na. Tanong ulit niya habang pabalik na naman sa pagkakahiga. Hindi pa. Magpapatid na lang ako dito. Saan ka ba nagpunta kagabi? Diyan lang, nagpahangin lang ng kaunti. Nagpahangin? Ilang oras kaya kitang hinintay. Hinintay mo ako? Oo nga, kaso inaantok na ako noon kaya ayun, natulog na lang ako. Siya nga pala, saan bang lalakarin natin ngayon? Nakakabagot din na laging nakakulong lang dito . Hindi ko alam, kung gusto mo mamasyal ay sige lang. Dito lang na muna ako, medyo sumasakit ang ulo ko . Sagot pa nito. Mag-take ka ng gamot, teka, order lang ako ng food. Wika pa ni Alexa at tinawagan ang Nang dumating ang pagkain ay magkasalo silang kumain na dalawa. Naging civilized naman sila sa isa't isa ngayon dahil wala silang away. Mag-take ka na ng gamot after mo kumain. Magsiswimming ako, gusto mo sumama? Ikaw na lang, itulog ko na lang ito. Tanggi pa ni Gab. Matapos nga silang kumain ay nagpalit si Alexa ng swimwear niya. May pagka-konserbatibo naman kaunti kaya hindi niya kinayang magsuot ng two-piece. Swimwear lang. Bagkos ay nagsuot siya ng mini tie shorts at see-through na blouse. Bit-bit ang tuwalya at cellphone niya. Bago siya lumabas ay pinagsabihan mo na si Gab. Sana naman pagbalik ko ay hindi mo ako gugulatin sa pagiging machete mo . Biro pa niya kay Gab na ang tinutukoy ang pagiging hubad niya kahapon. Baliw, nakita mo ano? Nagdi-deny ka lang. Sakay din ni Gab sa kanyang biro. Kitang-kita ko kaya please wag mo nang ipakita pa. Nagiging makasalanan ang mga mata ko. Dagdag pa ni Alexa sa kapatakbong lumabas ng pinto. Naalis lang ang ngiti sa mukha ni Gab nang makaalis na si Alexa. Hold your emotion, Gab. Masasaktan ka lang kapag pinapatuloy mo. Saka remember, ang agreement nyo, bulong niya sa sarili. Nang makainom ng gamot ay bumalik ulit siya sa pagkakahiga. Pabaling-baling siya sa higaan. Hindi mapakali, hindi rin dalawin ng antok dahil sa nararamdamang uneasiness ay bumangon siya sa kama. Nagsuot siya ng trunks saka pinatungan ng short at nag-t-shirt. Saka lumabas sa kwarto. Dumiretso siya kung saan nag-swimming si Alexa. Nakita niya ang tuwalyang bitbit ni Alexa kanina na nakapatong sa isang upuan sa may silong ng isang malaking payong na nakalaan para sa mga pumupunta sa may tabing dagat. Umupo siya doon habang hinahanap ng mata niya si Alexa. Ilang sandali pa'y nakita niya ito na tahimik na nilalangoy ang tabing dagat. Pinagmamasdan lang niya ito mula sa kanyang kinauupuan. Ilang sandali pa'y napansin siya ni Alexa kaya umahon ito mula sa dagat. Patakbong lumapit sa kanyang kinaroroonan. Dahil sa nabasa na ang suot niya, nito ay kitang-kita ni Gab ang hubog ng kanyang katawan. Hindi niya may tatanggi ang kanyang nararamdamang pag-iinit habang pinagmamasdan ang palapit na si Alexa. Balingkinitan ang katawan nito sa kamaputi kaya naman ay walang lalaking hindi mapapalunok kapag nakita siya, lalong-lalo sa ngayon. Akala ko ba masakit ang ulo mo? Tanong niya kay Gab. Dinambot ang tuwalya sa upuan saka tinuyo ang mahaba niyang buhok.
Okay na, nababagot ako sa loob kaya lumabas ako, sagot naman niya at iniwasang mapatingin ito sa kanya. Dapat mong ipahinga yan, baka lalong lumala, mainit pa naman ang wika pa ni Alexa. Okay lang, tapos ka na? Hindi pa, ang sarap ng tubig eh. Nakita kita kaya ako umahon. Sige tara, yaya ni Gab sabay tanggal ng kanyang short at t-shirt. Ha? Napatdang sambit naman ni Alexa nang tumambad ulit. Ang katawan ni Gab ngayon ay malapitan na hindi kagaya kahapon. In fairness, maganda ang katawan ni Gab. Maskulado at kita ang abs kahit na hindi ito six packs pero kitang-kita na may abs. May konting balbon din sa kanyang dibdib. Mabilis niyang tinanggal ang tingin dito. Tara na, ulit ni Gab at hinila siya patungo sa tubig. Naging awkward tuloy ang pakiramdam ni Alexa ng mga oras na yon. Pilit niyang tinatanggal ang tingin kay Gab para silang mga batang nakawala sa kanilang mga magulang sa mga oras na yon. Biglang nawala ang tensyon sa pagitan nila at pansamantalang nakalimutan ang mga bagay-bagay sa pagitan nila. Inot sila ng ilang oras at pagsuswimming, umangat lang sila nang mapagod na silang dalawa. Ang sarap pala talaga ng tubig, ano? Dapat lagi nating gawin ito sa umaga. Nakaka-relax ng katawan. Ani ni Gab habang patungo na sila sa kanilang inn. Oo nga eh, hindi pa masyadong mainit. Dagdag naman ni Alexa. Habang nasa entrance na sila ay may isang matandang babaeng sumalubong sa kanila. Hello, good morning, bati ng babae sa kanila. Agad naman silang nakilala ni Gab. Good morning din po, Tita Leonor, bati pa ni Gab. Ah, siya palang asawa ko, si Alexa. Alexa, si Tita Leonor ang may-ari ng inn at kaibigan ni Mama. Pakilala niya sa dalawa. Nice to meet you po, Tita. Bati din ni Alexa. So, ikaw palang asawa ni Gab. No doubt na gustong-gusto ka ni Lucila. Mukha ka mabait at ang ganda mo, iha. Puri ng matanda. Salamat po. Yang sagot ni Alexa. Gusto ko sana kayong ayain mag-lunch mamaya. Wika ng matanda. It will not take no for that kung wala kayong plan for lunch. Salamat po, Tita. Sige po, we will be there, sagot ni Gab. Mukhang nagkakasayahan kayo kaya isisingit ko na baka wala na kayong time pa next time. Gusto ko rin makwentuhan tong asawa mo, dagdag pa nito. Sige po, pupunta po kami. Sang-ayon din ni Alexa, tumuloy na sila sa kanilang kwarto. Habang naliligo si Gab ay nagkatingin na naman o nagtitingin naman si Alexa sa mga emails sa kanyang laptop. Kailangan pa din niya magtrabaho at magawa instruction sa mga tauhan niya sa production. Maibigay ito. Ano naman yan? Di ba walang trabaho dito? Ani Gab nang makita siyang nakaharap sa kanyang laptop. Sasagot lang ako sa mga emails. Baka sisantihin na ako ni Sir Raymond. Okay lang, aalis ka din naman sa kumpanya nila eh. Pag uwi natin, sana ako magtatrabaho niyan. Ano ang itutustos ko sa pamilya ko? Tas kilay na tanong ni Alexa. Diba, napag-usapan na natin ang tungkol sa pagtatrabaho mo sa kumpanya namin. Kailangan mong gawin yun ba? Baka kung ano pang isipin ni Mama, paliwanag pa ni Gab. Bumuntong hininga na lang si Alexa